Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Merong kumakalat kasi mga kabayan na balita na si PRRD daw ay nawawala. Ayan yung mga title mga kabayan nitong mga mainstream media at ng ilan nating mga kasamahang nagbibigay ng reaksyon dito kay PRRD. So, panoorin natin mga kabayan kung ano ba itong katotohanan patungkol dito sa mga bali-balita na to. At pangalawa mga kabayan, bibigyan natin ng isa pang reaksyon itong kasinungalingan mga kabayan. Nagsinungaling si Bungit sa mga Pilipino na katulad natin. Napakasinungaling ng tao na yan mga kabayan at yan yung pag-uusapan natin. Ayon na rin mga kabayan sa isang nag-imbestiga mga kabayan sa kaso ni PRRD. So panoorin muna natin to mga kabayan. Hi, Sec. Ano pong nangyari kaya? Zen Hernandez po, ABS-CBN. Can you tell us what happened lang po? Alam mo, before we deplaned, we had a meeting with the ICC. I requested that the former president be brought directly to a hospital because of his bad medical conditions. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong, not allowed to visit his home, not even allowed to see a doctor in a hospital before he could be transported here. Yan yung maling-mali mga kabayan, Yan yung maling-mali na ginawa talaga nitong mga nag-enforce, ng arrest warrant kay PRRD. At yan din mga kabayan yung naipaliwanag ko kahapon, about doon sa Article 59, na talagang hindi mga kabayan nasunod, yung procedure ng pag-aresto kay PRRD. Now, we made the request for a hospitalization and they gave the assurance that he will be brought to a hospital. And I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly. And we are told that there is no President Duterte inside. So, yan mga kabayan, hindi mismo ICC ang nagsabi, na si PRRD ay nandiyan sa ospital na yan. Medaldea mga kabayan yung nag-take ng action na pumunta sa ospital na yan at ito nga the facility. We are at a loss at this time and lokohan na ito. I think this is part of their grand plan, to kidnap the president, to extract the president from the Philippines and brought to a jet without known destination. I was even forced to join that plane without any valid visa coming here. Sir, can we... Kita ninyo mga kabayan, maliban dun sa pag-aresto kay PRRD na hindi sumunod dun sa tamang procedure ng arrest mga kabayan, ayon dun sa article na binasa natin mga kabayan kahapon, ito rin pala mga kabayan, hindi lumabag din sila dito mga kabayan sa kung saang pinalipad nila mga kabayan yung mga tao nang walang kabisa-bisa mga kabayan. Kita mo yan, Kita mo yung mga ginawa ng mga yan na paglabag mga kabayan. Grabe. At saka pangalawa mga kabayan, napansin ninyo na talagang totoong minadali mga kabayan nila yung pagpapalipad doon sa eroplano. Kaya nabaliwala mga kabayan ang ating korte, Nabaliwala mga kabayan ang ating hukuman na dapat ay doon muna nila iniharap. At ayon doon sa napanood natin kanina sa interview ni Claire, doon sa mga arresting officer mga kabayan, nandun naman daw ang DOJ mga kabayan. DOJ mga kabayan yung sinasabi nila na yung sinasabi nilang tamang custodial mga kabayan, tamang pagdadalan kay PRRD. Kailan pa mga kabayan naging korte, Kailan pa naging naging pagdesisyon, mga tagapagdesisyon mga kabayan na talagang si PRRD ayan, 'di ba? Dapat sa korte mga kabayan sa ating hukuman dapat, 'Di ba pagka nagkakaso ka mga kabayan, ay dapat ka sa korte mga kabayan dapat korte ang magko-confirm na ikaw talaga yung tao na yon. Pero mga kabayan, DOJ ang gumawa nun. At kaya nga kanina doon sa napanood dating reaksyon ng isang attorney mga kabayan, nagtataka din sila, bakit hindi yun nasunod? Ibig sabihin talaga mga kabayan, hindi lang tayo nagmamagaling at maliban doon sa mga attorney mga kabayan na matatalino at nag-aral ng batas, talagang totoo mga kabayan na nilabag nila yung rules of arrest
no mga kabayan, arrest proceedings. At pangalawa, meron pa rin nagsasabi mga kabayan na mga lawyer no against kay PRRD na binobrout out daw natin yung rules ng ICC na yung Article 59. Eh di ba tayo na rin daw mga kabayan na nagsasabi na tayo wala na sa ICC. So hindi na rin daw kailangan mga kabayan yung procedure na yon. So kung hindi pala mga kabayan kailangan yung procedure na yon na nakaandon sa Article 59 na yon, ay bakit nila pinilit na padala si PRRD sa Netherlands? Yun yung isang malaking tanong mga kabayan. 'Di ba? Napakawalang yan itong mga naturing ang mga kabayan na nakapag-aral itong mga against kay PRRD ng lawyer, baligtad ang utak. Mas magaling pa si Sas sa kanila mga kabayan. Mas magaling pa si Sas magpaliwanag sa kanila. Expound lang when you said that there is no President Duterte inside. Who said? They are telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Okay. You But requested. So talagang wala dyan mga kabayan si PRRD mga kabayan. Kasi hindi naman na-inform si Midaldea kung dyan ba talaga sa ospital na yan. At siya nag-take lang ng aksyon mga kabayan na pumunta dyan. Kasi nga wala mga kabayang abiso, no? Walang information about sa ating dating Pangulo. Kaya siya na yung nag-take ng aksyon mga kabayan. At yan nga mga kabayan, nabulatan niya dyan. Wala dyan si PRRD. For a visit today and it was approved, sir, right? we have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to. And we assume that he was brought here last night after the planing. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of you? None. Zero, sir. We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. He doesn't have any. He doesn't even have his medicines with him. Yan yung problema mga kabayan. Talagang isang napakalaking problema to, no? Bakit hindi nila man lang mga kabayan ma-inform yung mga kasama ni PRRD or immediately family mga kabayan na si PRRD nandun na sa custody ng ICC o doon sa facility ng ICC mga kabayan. Walang ganon, no? So hindi natin alam mga kabayan kung yung ba talagang ipinasok doon kagabi mga kabayan sa facility ng ICC ay si PRRD. Kasi kahapon mga kabayan, nanood tayo, no? Doon sa live ng ating mga kabayan doon na dumating yung dalawang sasakyan at dire-diretsong pumasok mga kabayan. Hindi natin alam ngayon kung si PRRD ba talaga yon. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records doon sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital, but hanggang ngayon, Tanga na bangag, mag-isip-isip ka pag may masamang nangyari kay PRRD. Sigurado bungit may kalalagyan ka rin. Husay ka ngayon, galit ng mga Pilipino sa'yo. Nakakalungkot at ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because a family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. And I would assume the President would want to see one of the members of this Yes. family. At this For time. sure yan mga kabayan. The Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're at a loss where he is right now. So, how about you, sir? Alis muna pa ba kayo? Alis ako dito. Pinapalabas nga kami. Oh my God. Anong gusto nilang gawin? Standby ako dito. Ang lamig-lamig. Yun nga mga kabayan, paalisin talaga sila dyan sa ospital na yan kung wala dyan si PRRD, di ba? Magiging disturbance lang sila dun sa mga pasyente din dyan mga kabayan at sa mga empleyado dyan. So talagang paalisin dyan si Midaldea mga kabayan kasi hindi nila alam kung nasan ba talaga si PRRD, kung dinala ba talaga dyan sa ospital na yan or nandun sa facility. Ang problema kasi mga kabayan, ayon sa, di ba, yan, nabanggit na rin ng reporter na allowed si PRRD mga kabayan na magkaroon ng communication doon sa mga immediate family niya. Kaso ang problema mga kabayan, ito yung problemang malaki natin ngayon mga kabayan. Pangalawa, walang jurisdiction na dyan ang bansa natin kasi ibang bansa na yan mga kabayan. Hindi naman tayo, kumbaga highest authority para madiktahan tong ICC mga kabayan o itong bansa na to.
Grabe, nako mga kabayan, hinanakit talaga itong nangyayari na ngayon mga kabayan. Binayolate nila yung human rights ng ating dating Pangulo. Dinala nila dyan sa mga dayuhan para litisin. Ano bang nangyari sa bansa natin mga kabayan? Hinudas yan ito ni Bungit. Tanggala ka Bungit, may araw din kayong, yung mga nandyan mga kabayan, may araw din kayo. Kaya mga kabayan, ako, tandaan ninyo yung mga boto ninyo. Maging wise tayo ngayon mga kabayan. Ano response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw ano dito. Walang preso by the name of President Alright. Rodrigo. Sir, hindi yan totoo kasi nandoon kami. Mamaya na. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. Opo. To be by counsel. May schedule sila Thursday, so parang definite. I don't know with them. But Or it's- ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at Okay. any time. And you're acting as an official. One of the counsel, and Okay. they don't even recognize my appearance here. Okay. Nasaan po si VP Sara? I don't know where she is right now. Hindi pa po kayo nakita? Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until So, Alright. tapos na. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. So ayun mga kabayan, wala din sa ospital na yan, si PRRD, no? At nag-take lang ng action mga kabayan si Medaldea para alamin mga kabayan kung nandyan ba si PRRD sa ospital na yan. Kasi nga mga kabayan, walang communication or walang update sa kanila, no? Na kung nasa na ba si PRRD. Kasi kahapon mga kabayan, dun sa live, no? Dalawang itim lang na sasakyan yung pumasok mga kabayan at napakabilis ng pangyayari, no? Pagdating nila mga kabayan, dire-diretso na sa gate at wala na, hindi natin alam kung si PRRD ba talaga mga kabayan yung sakay na yun. So dapat, no, magbigay ng update mga kabayan itong ICC kasi marami mga kabayan talaga ang nag-iintay ng update patungkol dito kay PRRD. Buong mundo mga kabayan na nag-aabang sa kanya. O ito pa mga kabayan, panuorin natin itong nangyari na to, no? Itong si Karim Khan. O ito mga kabayan. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Yan. Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation. Kita mo ang pagiging hipokrito mga kabayan nitong tao na to na si Khan. Ha? Bakit si PRRD lang ang nahuli ninyo? Hindi nyo ba kaya yung mga malalakas na nakaupo ngayon diyan na sinasabi nyong gumawa din ng crimes against humanity? Of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pretrial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder. Kita niyo mga kabayan ha, doon sa arrest warrant mga kabayan na pinakikita ng mga yan, no, nabanggit doon, no, sa arrest warrant at babasahin ko na lang din sa inyo. Ang sinasabi diyan mga kabayan na sabi pa pala dito mga kabayan sa arrest warrant na to na si PRRD ay hindi pa siya yung kumbaga sa talaga yung pinuno ng mga nangyaring yan sa arrest warrant na to mga kabayan. Ang sabi pa dito mga kabayan at least 9. Sabi dito, based on material submitted by the prosecution which relates to a non-executive list of incidents, the chamber finds reasonable grounds to believe that during the relevant period, murders of person allegedly involved in various forms of criminal activities including drugs-related ones were committed as follow. Ang sabi niya dito mga kabayan sa A, ito ay 14 mga kabayan 14, paragraph A, at least 19 person allegedly drug pusher or thieves were killed by members of the DDS in various locations in or around Davao City. Yan mga kabayan Kita ninyo, ano pa lang to allegedly
19% daw mga kabayan yung napatay dito nung sinasabing Davao Death Squad daw mga kabayan, nung DDS, no? 19 person na allegedly drug pusher. 19 person mga kabayan. Ito yung nandito nakalagay sa arrest warrant ni PRRD. Hindi yung mga pinalalabas ng mga mainstream media na 30,000, 20,000, mga ganon mga kabayan. At least 24 person allegedly criminals such as drug pushers and thieves. So, ibig sabihin mga kabayan, nasa 24, no? Na yung mga napatay daw mga kabayan sa loob mga kabayan ng ilang taon, ng halos 8 taon mga kabayan, kasi nung namuno pa ng pagiging mayor itong inimbestigahan na to ni Kan mga kabayan. So diyan sa arrest warrant na yan mga kabayan, lumalabas na fake news, no? Yung mga mainstream media na sinasabi na 30,000 ayon dun sa mga human rights advocate mga kabayan. Kita mo yan, ganyan tayo niluluko. As the founder, as the head of the so-called Davao Death Squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many... Bakit hindi nito ni Kan inimbestigahan yung nabiktima ng mga napatay na alleged drug users at mga criminals mga kabayan? Bakit hindi nito inimbestigahan mga kabayan? Total naman nag-imbestiga na rin to, 'di ba? That international Mas ano sila mga kabayan, mas pabor sila doon sa mga kriminal. Ito ang mga hipokritong ICC. Is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed, and it's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court. Tangina, ang kapal ng mukha ng hayop na tao na to mga kabayan. Pasensya na mga kabayan, tayo nagmumura na din dito. Pero talaga mga kabayan na hindi katanggap-tanggap to, nangyari na to, no? Ito pang kalbo na to mga kabayan ng ang talagang may kapal lang apog, no? Ibig sabihin mga kabayan, nung February, kasi sinabi nito na last month. Ibig sabihin nung February mga kabayan, inalaw ni Bungit, no, na mag-imbestiga itong mga tulonggis na to sa ating bansa. Na tayo walang kalam-alam mga kabayan mga Pilipino. Kita mo yan mga kabayan, ganyan tayo tinarantado ni Bungit at ganyan tayo pinagkanulo ng ating Pangulong magaling mga kabayan. So ayun, no, hanggang dito lang muna mga kabayan ang ating video. At ingat kayo palagi. Adjust muna sa inyo mga kabayan at magabang pa tayo ng mga latest update. Panoorin nyo mga kabayan yung mga magagaling na abogado, yung hindi bias mga kabayan, walang kinikiling ang both sides. Mas magandang manood sa mga ganon mga kabayan kasi patas yung judgment ng mga yon. So adjust muna mga kabayan, ingat kayo palagi at see you sa susunod na video.